Disclaimer: ang sumusunod na kwento ay naglalaman ng mga kathang-isip lamang na elemento at nilayon para sa mga layunin ng entertainment lamang. Anumang pagkakahawig sa mga aktwal na tao, buhay o patay, o totoong pangyayari ay nagkataon lamang. Ang mga pangyayaring inilalarawan sa kwentong ito ay gawa ng imahinasyon ng may akda at hindi dapat bigyang kahulugan na sumasalamin sa katotohanan sa anumang paraan. Sa maliit, magandang bayan ng Pasig, isang pamilya ang lumipat sa kanilang pinapangarap na tahanan, isang kaakit-akit na bahay na may misteryosong kasaysayan. Ang pamilya Buak ay binubuo ni John, isang tapat na asawa at ama, si Gracia, isang mapagmahal na asawa at ina, at ang kanilang anak na babae, si Dayosa, isang mapanlikha at mausisa na bata. Habang naninirahan sila sa kanilang bagong tahanan, nagsimulang magbukas ang mga kakaibang pangyayari. Maririnig ang mga nakaimik na yabag sa kalaliman ng gabi, ang mga bagay ay nawawala at muling lumitaw sa mga kakaibang lugar, at sinabi ni Dayosa na nakakita ng mga anino na gumagalaw sa attic. Sa simula, itinuring ang mga pangyayaring ito bilang mga kathang-isip lamang, sa mga sumusunod na araw na pagtanto ng pamilya na may isang masamang bagay na nakatago sa mga dingding ng kanilang tahanan. Tinitingnan ni John ang kasaysayan ng bahay, determinadong panatilihing ligtas ang kanyang pamilya. Nalaman niya na ang dating may-ari ay isang reclusive artist na misteryosong nawala. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw sa mga taong bayan tungkol sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa attic at nakita ang isang anino na nakasilip mula sa bintana ng attic. Kumakalat ang mga alingaw-ngaw sa mga taong bayan tungkol sa mga kakaibang ingay na nagmumula sa attic at nakita ang isang anino na nakasilip mula sa bintana ng attic. Habang tumitindi ang mga supernatural na pangyayari, tumataas ang tensyon sa loob ng pamilya. Lalong nagiging paranoid si Gracia, habang nagiging mali-mali ang ugali ni Dayosa habang sinasabi niyang nakikipag-usap siya sa isang hindi nakikitang nilalang na pinangalanang Mr. Cogmat. Desperado para sa mga sagot, nakipagsapalaran si John sa attic, kung saan natuklasan niya ang isang nakatagong silid na pinalamutian ng mga nakakatakot na mga painting na naglalarawan ng mga kakatwang figura. Nasa gitna ng silid ang isang maalikabok na lumang journal na pagmamay-ari ng dating may-ari, na nagdedetalye sa kanyang kabaliwan at ang kanyang paniniwala na siya ay nakipagkasunduan sa isang masamang nilalang na nakatira sa loob ng bahay. Sa takot para sa kaligtasan ng kanyang pamilya, sinubukan ni John na umalis sa bahay. Ang mga pinto at bintana ay misteryosong nakasarado. Nakulong sila sa loob ng bahay. Hinarap ng pamilya ang madilim na puwersa na humawak sa kanilang tahanan. Isang hindi nakikitang presensya ang sumusunod sa kanila. Sinusubukan nilang itaboy ang nilalang. Sa isang climactic showdown, isinakripisyo ni John ang kanyang sarili upang iligtas ang kanyang pamilya, hinikayat ang entity sa attic at kasama si John kinandado sa loob ng attic. Kasunod nito, nagtagumpay sina Gracia at Dayosa na makatakas sa bahay, ngunit habang nagmamaneho sila palayo, nasulyapan nila ang isang anino na nagmamasid sa kanila mula sa bintana ng attic. Napagtatanto nila na nandoon pa rin ang entity, ipinangako nilang hindi na babalik sa Pasig, na iniiwan ang bahay at ang mga madilim na lihim nito. Sa bintana ng attic, kung saan makikita ang silhouette ng nilalang na nakatago sa mga anino, na nagpapahiwatig ng posibilidad na nandoon ito. Ang tunog ng mga pabulong na boses ay umaalingaw-ngaw, na nag-iiwan sa kapalaran ng pamilya Buak. Salamat sa pagpapahintulot sa amin na akitin ang iyong imahinasyon, pakiligin ang iyong mga pandama, at dalhin ka sa mga mundong parehong hindi ka panipaniwala at nakakatakot. Ang iyong feedback, komento, at pakikipag-ugnayan ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na itulak ang mga hangganan ng pagkukwento at upang lumikha ng nilalaman na sumasalamin sa iyo sa malalim at visceral na antas.